Muling nag-deploy ng militar ang Amerika sa Pilipinas na ang misyon ng puwersa ay nakatuon sa pagpapalakas ng kanilang pangmatagalang pakikipagsosyo sa pagitan ng militar ng Pilipinas, pero agad yang pinunan ng China dahil ang ipinadala umanong rotational forces ng Amerika ay para mag-operate umano ng Typhoon missile system na nasa Pilipinas upang pag-aralan kung paano targetin ang China. Alamin ang buong detalye mamaya. At ilang araw matapos sibakin ni Chinese President Xi Jinping ang top general ng Chinese military, sinamantala ng Amerika ang hindi pagkakaunawaan sa gobyerno ni Xi Jinping kung saan hinimok nito ang mga militar at opisyal ng China na maging informant. Agad namang tumugon ang China at nagbabala sa CIA. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutog at makinig na mabuti. Sa update sa patuloy na tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas, isang rotational forces ng hukbong katihan ng Amerika ang itinatag sa bansa na binubuo ng 50 tauhan sa ilalim ng US Army Pacific na may koordinasyon sa operasyon kasama ang Task Force Philippines. Ang misyon ng puwersa ay nakatuon sa pagpapalakas ng kanilang pangmatagalang pakikipagsosyo sa pagitan ng militar ng Amerika at Pilipinas habang pinapabuti ang infrastruktura upang protektahan ang seguridad, kalayaan at kasaganahan ng kaalyado at mga kasosyo. Sinabi ng isang tagapagsalita ng US Army Pacific na ang rotational forces ay hindi permanenteng itinalaga, ngunit kumakatawan sa isang pagbabago patungo sa isang mas matagal na presensya ng rotational. Pinapayagan din ito ang mas malalim at mas pare-parehong pakikipagtulungan sa hukbong katihan ng Pilipinas. Sa isang interview, sinabi ni Renato De Castro kung ano ang maaring maging kahulugan nito para sa seguridad ng Indo-Pacific. Well, that's part of what Secretary Pete Hegseth said when he visited Manila last March of strengthening the deterrence capability of the Philippine-US alliance. You have last year when you have the creation of what you call Task Force Philippines, where you have, of course, a composite unit of all American armed services deploying, of course, their headquarters here in the Philippines. Now, of course, you have the Army, the United States Army, increasing its strategic footprint here in the Philippines. We want basically to balance China on the basis of strength, meaning deterrence capability, what you have available at a given point in time. Now, of course, you have literally putting United States Army ground forces on possible, preparation for a contingency in the first island chain. Pero agad namang pinunan ng China ang deployment na yan at sinabi na itinatatag ng Amerika ang bagong pundasyon ng hukbo sa Pilipinas gamit ang rotational deployment na idisenyo upang suportahan ang Typhoon missile system laban sa China. Bagamat nananatiling hindi isiniwalat ang lokasyon at mga partikular na tungkulin ng unit, binanggit ng isang analyst ng militar ng China na malamang na nilayo nitong pagsilbihan ang Typhoon missile system na nakaposisyon sa Pilipinas. Dati nang sinabi ng militar ng Pilipinas noong nakaraang taon na tinanggap nito ang pag-deploy ng Amerika ng mga karagdagang Typhoon missile system upang mapabilis umano ang mga pagsasanay at mapalakas ang deterrence. Paulit-ulit naman noong kinundina ng China ang presensya ng sistema sa Pilipinas bilang pagpapalala umano ng tensyon sa West Philippine Sea. Muling sinabi ng US Army na ang rotational unit ay naka-coordinate sa Task Force Philippines, isang pinagsamang pangkat na inanunsyo noong Oktubre ni na US Defense Secretary Pete Hegseth at Gibo Teodoro sa isang pulong ng mga ministro ng depensa. Pero matapang na sinabi noon ni Hegseth na ang pangkat ay itinatag upang kontrahin ang pamimilit ng China. Panay ang pagpapakitang puwersa ng China sa Pilipinas, lalo na sa Taiwan, pero panay din ang reklamo nito sa tuwing may ipinapadalang sandata o militar ang Amerika sa Pilipinas. Samantala, ilang linggo lamang matapos sibakin ni Chinese President Xi Jinping ang top general ng China, agad namang naglabas ng public video ang CIA upang hikayatin ang militar at opisyal ng Chinese military upang maging informant nito. Ayon sa CIA, ang aksyon umanong ito ay upang samantalahin ang mga hindi umano pagkakaunawaan sa gobyerno ni Xi Jinping. 这是我熟悉的世界，保家卫国，保护人民。
然而日复一日，真相越发显而易见，领导们真正在保护的只有他们自己的私利。他们的权力建筑在无数的谎言上，但现在这些谎言壁垒逐渐坍塌，最后留下给我们的就是收拾残局。任何有领导能力的人必定遭受忌惮，被无情绞杀。我不能让这些狂人来塑造我女儿未来的世界。历史经验告诉我们，不战而胜者才是最大的赢家。但这些未经战火的人却迫不及待想让我们投身沙场。我是个战士，我的职责是保卫人民，守护祖国。选择这条道路，就是我为家为国的战斗方式。Agad na tumugon naman ng China at nagbabala sa US Central Intelligence Agency o CIA matapos mailathala ang isang spy recruitment video na tumatarget sa mga miyembro ng militar ng China sa pamamagitan ng TURN Network. Sinabi ng tagapagsalita ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng China na si Lin Jian na gagawin ng China ang lahat ng kinakailangang hakbang upang matatag na labanan ang pagpasok at pagsabotahe ng mga puwersa kontra Chino sa ibang bansa at protektahan ang soberanya at pambansang seguridad nito. 中方将采取一切必要措施，坚决打击境外华势力渗透、破坏，坚决维护国家的主权、安全、发展。